Kaya nga, kung samantalang nabubuhay ang asawa, siya'y makikisama sa ibang lalaki, siya'y tatawaging mangangalo niya. Datapwat, kung mamatay ang asawa, ay laya na siya sa kautusan. Ano pat siya'y hindi na mangangalo niya, bagaman siya'y makisama sa ibang lalaki. Pwede ka lang mag-asawa uli kung namatay na yung asawa mo. Pero kung hindi pa namamatay yung asawa mo, hiniwalayan ka lang, iniwan ka nung babaeng itinali sa'yo o nung lalaking itinali sa'yo sa batas ng Diyos, habang buhay yun, hindi ka na pwedeng mag-asawa. Naiintindihan mo ba yun, Gadmel? Opo, awa ng Diyos po, maliwanag po sa amin yun, kapatid na Eli. Paano mo naintindihan yon? Kasi yung batas po pala na yan sa 7:2 hanggang 3 po ng Roma nga na sinasabi mo po sa amin, kapatid na Eli, hindi po pwedeng ang lalaki o ang babae ay mag-aasawa uli samantalang yung kapartner niya ay buhay, na kung halimbawa hiniwalayan lang naman siya o kaya umalis lang naman yung kapartner, ay mag-aasawa na itong naiwang kapartner, kapatid na Eli. Pwede lang na mag-asawa uli kung namatay yung kapartner po, kapatid na Eli. Ibig kong sabihin, kung nung nakaraan yung buhay, nung nakaraan yung mga panahon, ay nakapag-asawa kayo, nahiwalay kayo, okay lang yun eh. Dahil hindi ka pa sakop ng batas. Pero ngayon, pagkatapos mong masakop ng batas, hindi ka na pwedeng humiwalay sa asawa. Hindi ka na rin pwedeng mag-asawa sa iba. Unless mamatay yung asawa mo. Kaya mga kapatid, masasabi ko sa inyo, pwede pa kayong umatras kung naiintindihan nyo ibig kong sabihin. Pagkatapos nito, halimbawa, yung asawa mo ayaw sa'yo, iniwang ka na, hindi ka na pwedeng mag-asawa sa iba. Malibang mamatay yung asawa mo, kasi pag nag-asawa kang buhay pa siya, yung babaeng itinali sa'yo, nag-asawa ka, buhay pa siya, tatawagin ka, papatak ka sa pangangalo niya. Ayun. Kaya hindi po pwedeng baliwalain natin yon, mga kapatid. Unless na yung asawa mo na itinali sa'yo ay nagtaksil. Yun yung sinasabi ni Kristo na ang sa Mateo Kapitulo 19, versikulo 9. Pakibasa, Sis Luz. At sinasabi ko sa inyo, sino mang ihiwalay ang kanyang asawang babae, liban na kung sa pakikiapid at mag-asawa... Pansin ka dyan, Sis Luz? Opo, Brad Eli? No, napansin mo po. Yun pong sinabing, sino mang ihiwalay ang kanyang asawang babae, liban na kung sa pakikiapid. Yun lang po ang exception. Palagay ko hindi mo nga talaga napansin. Ikaw, kapatid na Mel, wala kang napansin? Hindi ko po tiyak, kapatid na Eli, kung tama po yung isang napansin ko po. Sabi po kasi ng Panginoong Hesukristo, sinasabi ko sa inyo, sino mang ihiwalay ang kaniyang asawang babae, liban na kung sa pakikiapid. Ang pinag-uusapan pa lang po ditong binabanggit ng Panginoong Hesukristo na iniaalaw niya, yun lang pong paghiwalay dahil sa pakikiapid nung kapartner o nung asawa niyang babae. Yun po ang sinabi niya rito. Salamat. Hindi mo rin nakukuha yung gusto kong sabihin. Ito, mga kapatid, ang ibig sabihin. Ito, sabi ni Kristo, sabi ito sa iglesia, sa alagad, sa mga tagasunod, sa mga nasa ilalim ng kautusan. Sinasabi ko sa inyo, hindi sinasabi sa lahat. No? Sinasabi ito sa mga taong nasa ilalim ng kautusan. Hindi mo ba natatandaan yung 3:19 ng Roma?
Ang sabi ng Apostol Pablo, nalalaman natin na ang anumang sinasabi ng kautusan, iyon ay sinasabi sa nangasa ilalim ng kautusan. Yung Katoliko, wala naman sa ilalim ng kautusan yun. Yung mga maling relihiyon, wala naman sa ilalim ng kautusan yun. Kaya, ang sinasabi ng kautusan, sinasabi sa nasa ilalim ng kautusan. Kaya, kanino yon? Nasa mga alagad yon, sa mga tunay na alagad ng Diyos. Kasi yung kautusan, nakatatak sa alagad ng Diyos. Sabi dun sa 8:16 ng Isayas, kapatid na Luz, Talian mo ang patotoo, tatakan mo ang kautusan sa gitna ng aking mga alagad. ayan, nasa mga alagad yan, sa mga tagasunod ng aral ng Diyos. Nandyan ang kautusan. Kaya ang sabi ni Kristo, sinasabi ko, ang nagsasalita, yung lehislador, yung tagapagbigay ng batas, sa inyo, kanino? Dun sa mga alagad. Sino mang ihiwalay ang kanyang asawang babae, liban na kung sa pakikiapid at mag-asawa sa iba, nagkakasala ng pangangalo niya. Ibig sabihin, mga kapatid, ito salita ni Kristo sa iglesia. Sa labas ng iglesia, kahit naihiwalay mo yung asawa mo, sa labas ng iglesia, wala ka pa naman sa ilalim ng batas, kahit ano pa nangyari sa iyo ron, meron ka pang chance na nakanatitira. Kahit na nahiwalay ka, mag-asawa ka uli sa iba, okay lang lalabas kasi hindi ka pa sakop ng batas, mapapatawad ka pa pag natanggap mo yung batas. Pero pagka nasa iglesia ka na, nasakop ka na ng jurisdiction ng batas, tinuturuan ka na ni Kristo, ito ang sinasabi ko ngayon sa inyo, sa iglesia. Pagka inihiwalay mo yung iyong asawang babae, maliban na lang kung sa pangangalo niya, nangalo niya siya, pwede kang ihiwalay mo siya at mag-asawa ka sa iba na hindi ka magkakasala sa Panginoon. Kung nangalo niya siya. Pero, kung hindi naman siya nangalo niya, nag-away lang kayo, hindi siya nangalo niya, hindi ka pwedeng mag-asawa sa iba. Magkakasala ka ng pangangalo niya. Kaya kung halimbawa, nagkahiwalay lang kayo, hindi naman siya nangalo niya. Yung babae, hindi nangalo niya yung lalaki. Nagkahiwalay lang kayo, hindi ka na pwedeng mag-asawa muna. Kaya ang option mo lang, pag sakop ka na ng batas, pag nagkahiwalay kayo, nag-away kayo, ang option nyo lang, reconciliation. Hindi ka pwedeng mag-asawa ng iba. Basahin natin ang unang Korinto 7:11. Datapwat kung siya'y humiwalay, ay manatiling walang asawa, o kaya'y makipagkasundo sa kanyang asawa, at huwag hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa. Ayon, kung siya'y humiwalay, humiwalay ang babae, humiwalay ang lalaki, manatili ka walang asawa, para wag kang maatangan ng pangangalo niya. O kaya, makipagkasundo ka sa iyong asawa. Hindi ka pwedeng mag-asawa sa iba after this proceeding, pagkatapos nitong ating ginagawang ito. Naiintindihan mo ba yan, Sis Luz? Opo, Brad Eli. Naiintindihan. Opo, pagkatapos po nitong ginagawa natin itong pagtatali sa kanila, ay hindi na po sila pwedeng humiwalay sa kanilang asawa, kahit na sa ano pang dahilan. Ang pwede lang mangyari, kung humiwalay yung asawa niya sa kanya, na hindi naman nag-aasawa, siya ay hindi rin pwedeng mag-asawa. At ang kanyang option na lang ay makipagkasundo sa kanyang asawa uli. Wala po siyang magagawa kung hindi makipagkasundo lang siya. Kung hindi siya makikipagkasundo, nakahiwalay lang siya, hindi siya pwedeng mag-asawa. Ang option lang nila, magkasundo silang dalawa. Ngayon, kung halimbawa, nag-asawa ng iba, yung asawa niya, doon lang siya po pwedeng humiwalay at makapag-asawa din siya kung gusto niyang mag-asawa, na hindi siya maaatangan ng pangangalo niya. Pero kung habang hindi nag-aasawa yung kanyang partner at magkahiwalay lang sila, hindi siya pwedeng mag-asawa. Ang pwede lang nilang magawa, magkasundo sila at magsama uli. Yun lang po.
Yun isang bagay na maselan. Kaya nung maintindihan ito ng mga apostol, alam mo ang sabi ng Apostol Pedro? Ano po sabi niya? Tuloy mo yung 19. Tuloy mo yung sa Mateo 19. At sinasabi ko sa inyo, sino mang ihiwalay ang kanyang asawang babae, liban na kung sa pakikiapid at mag-asawa sa iba, ay nagkakasala ng pangangalo niya. At ang mag-asawa sa babaeng yaon na hiniwalayan ay nagkakasala ng pangangalo niya. Ang mga alagad ay nangagsasabi sa kanya, kung ganyan ang kalagayan ng lalaki sa kanyang asawa, ay hindi nararapat mag-asawa. Datapwat. Nabigatan ng mga alagad, nabigatan ng mga apostol. Kung ganyan lang kalagayan, hindi na dapat mag-asawa, sabi ng mga apostol. Bakit? Bigat yan eh. Ang ibig kong i-reiterate sa inyo, mga kapatid, pag nakasal na kayo ngayon, natali na kayo, final na yan. Yan ay tinatanggap ng langit. Ang talian sa lupa, tatalian sa langit. At kung ang langit na ang kausap nyo ngayon, naman kami, huwag niyong bibiruin ito. Pag nakasal na kayo, bawal nang maghiwalay. Kung humiwalay ang isa, hindi ka naman pwedeng mag-asawa. Kailangan, kung gusto mo lang mabuhay uling may asawa, mag-reconcile kayo o magkasundo kayo, makipagkasundo sa asawa. Napakahirap nun. Kung ayaw na talaga ng asawa mo, mananatiling iintayin mo siyang mamatay bago ka makapag-asawa uli. Maliban na lang kung yung babae o yung lalaki ay nangalon niya. Mapapatid yung tali. Pag nangalon niya, bawa, yung isang asawang hindi sumasampalataya, lumabag na sa batas ng Diyos, doon ka lang nagiging malaya. Pag halimbawa, nangalon niya siya, lumabag siya sa batas, hindi na siya sumasampalataya, ayaw niya na sa iglesia, doon ka lang po pwedeng maging malaya. Basahin natin ang unang Korinto, Kapitulo 7. Datapwat kung humiwalay ang hindi sumasampalataya, sabi ng Apostol Pablo, ay bayaan siyang humiwalay. Ang kapatid na lalaki o kapatid na babae ay hindi natatali sa ganitong bagay. O hindi ka na nakatali pagka yung hindi sumasampalataya, hiniwalayan ka, hindi ka na nakatali. O halimbawa, kahit na yung asawa mo ay sumasampalataya sa umpisa, dumating yung punto ayaw ng sumampalataya, lumabag na, nangalon niya na, doon ka lang nagiging malaya. Pero kung hindi naman siya nangangalon niya, humiwalay lang siya, ay wala kang karapatang mag-asawa uli. Naiintindihan niyo ba yon mga MIC? Kapatid na Luz, kayo kailangan unang makaintindi niyan eh. Naintindihan niyo ba yan? Opo, naintindihan po namin, Brad Eli, yung sinasabi nyo nga na ganito yung gravity po nito para sa kanila. Kaya sinasabi nyo nga na kung hindi pa kayo sigurado sa inyong kapartner, pwede pong hindi kayo tumuloy, pwede kayong umatras. Kasi oras na kayo po ay maitali na ngayon, pagkatapos nito, hindi na kayo pwedeng humiwalay sa inyong asawa anuman ang mangyari. Kapag kayo po ay hiniwalayan ng inyong asawa, at siya naman ay hindi nangalon niya, nakatali pa rin po kayo. Hindi pa kayo pwedeng kumalag, hindi kayo pwedeng mag-asawa sa iba. Nananatili kayong nakatali kahit na magkalayo kayo. Ngayon, kung siya ay hindi na sumasampalataya at siya ay nangalon niya, doon mapuputol ang tali at kayo ay magiging malaya sa kanya. Kung gugustuhin ninyong mag-asawa, pwede kayong mag-asawa na hindi kayo mararapatang mangangalo niya. Pero habang hindi pa siya humihiwalay sa inyo na nag-asawa na siya uli o nangalo niya na siya, basta humiwalay lang siya, nakatali pa rin po kayo. Kaya kung halimbawa nananatili naman na magkahiwalay lang kayo,
pareho kayong side na ayaw ninyong marapatang mangangalo niya, hindi kayo pwedeng kumuha ng tig-isang partner, kayong dalawa lang uli ang may dapat magkasundo, mag-reconcile, magsama uli kayo. Kahit na ayaw nyo na sa isa't isa. Wala kayong choice kundi magsama uli kayo. Kasi yun lang po dahil nakatali kayo. Ngayon, Para maintindihan yan, ulitin mo uli ang 7.2.3 ng Roma, Sis Luz. sapagkat ang babae na may asawa ay itinali ng kautusan sa asawa, samantalang ito ay nabubuhay. Datapwat kung ang asawa ay mamatay, ay kalagna sa kautusan ng asawa. Kaya nga, kung samantalang nabubuhay ang asawa, siya'y makikisama sa ibang lalaki, siya'y tatawaging mangangalo niya. Datapwat kung mamatay ang asawa, ay laya na siya sa kautusan. Ano pat siya'y hindi na mangangalo niya, bagaman siya'y makisama sa ibang lalaki. Ayun. Maliwanag ba yan, Sis Luz, sa'yo? Opo, awa ng Diyos, Kung nga maliwanag. sa mga kapatid, kung maliwanag sa kanila yon. Maliwanag po ba ito sa inyo, mga kapatid? Pakitaas nga po ang kamay kung maliwanag sa inyo. Ayan, maliwanag po sa kanila. Liwanag ba sa iyo, kapatid na Dani? Bradani, Opo, kapatid na Eli. Ang sinasabi po na maliwanag naman pong ipaliliwanag ninyo, ang sino bang papasok o lalahok sa pagtataling po ito na ginagana po ninyo bilang may hawak ng karapatan ng pagtatali, ay hindi dapat biruin ng sino paman sapagkat ito po ay magiging pinal kailan paman at pumayag ang dalawang individual na sila'y pagtaliin ng kautusan, wala na pong paraan upang ito ay mapatid o malagot, malibang mamatay ang isang panig o kaya ay magkasala siyang mauna ng pangangalo niya, hanggang doon po lang ang magiging obligasyon ng isa't isa. At kung ginawa ang paghiwalay, wala namang pangangalo niya na involved, maaatangan sila ng pangangalo niya kung sila'y mag-aasawang muli sa iba. Kaya yun po pinapapansin nyo din po kanina dun sa 19 ng Mateo, talatang 10, ay yun nga po yung napansin ng mga apostol na mabigat nga po yun, kapatid na Eli, dahil alam naman nating lahat ng may asawa. Siyempre, pag nag-asawa ka, alam natin yung bagay na nakapaloob na doon. Kung sakaling nagkaroon ng problema, maaaring sa isang panig o doon sa parehong dalawang babae at lalaki nagkaroon ng problema, maghihiwalay sila. Mahirap po yun dahil nakaranas na sila nung karanasan ng mag-asawa, then ay madideprive po sila, magkakaroon ng paghahanap at doon nga po papasok ang pagkakasala. Kung sila'y papasok uli, doon po sa pakikipagrelasyon sa iba, tatawagin silang mangangalo niya, gaya ng sinasabi po doon sa Kapitulo 19 at 9 ng Mateo hanggang 10, na ang sabi po doon, sinasabi ko ang wika sa inyo, samantalang ihiwalay, o sino mang ihiwalay, ang kanyang asawang babae, liban na kung sa pakikiapid at mag-asawa sa iba, ay nagkakasala ng pangangalo niya. At ang mag-asawa sa babaeng yaon na hiniwalayan, ay nagkakasala ng pangangalo niya. Para bagang ano po yun pag hiniwalayan nyo ng lalaki na dahil nangalo niya yon, at ang mag-asawa doon sa sino mang hiniwalayan na yaon, madadamay doon sa pangangalo niya ng babae. Kaya padami po ito Kaya ang nasabi ng mga alagad sa Gis, ganito po, ang mga alagad ay nangagsasabi sa kanya kung ganyan ang kalagayan ng lalaki sa kanyang asawa, hindi nararapat mag-asawa. Nagpapakita po doon, kapatid na Eli, ng mabigat na pananagutan o responsibilidad ang sino mang papasok po sa pag-aasawa. Kagaya po ng ginagawa po ninyo sa araw na ito. At napansin mo rin ba yung sinasabi ko kanina? Ang sabi ng Panginoong Hesus, sinasabi ko sa inyo. So ito'y sa iglesia, batas. Opo. Ngayon, salamat po sa Diyos, kapatid na Eli.
Wala pong, hindi ko din po napansin yung kanina, tinatanong niyo po kay kapatid na Luz at kay kapatid na Mel. Yun pala, confine lang po doon sa mga nasa ilalim ng kautusan ng Diyos. Yung inyo at sinasabi ko sa inyo. Sa mga nasa iglesia po pala yon. Kita mo ba yon, Sis Luz? Yung sinasabi kong punto na yon? Opo, Brad Eli, yung hindi namin napansin. At sinasabi ko sa inyo, particular po ito sa mga alagad, sa iglesia po. Hindi sakop nito yung nasa labas, kung hindi yung nasa loob ng iglesia. Kaya yan ay nagbibigay ng pag-asa sa mga natalabas na, walimbawa, nakapangalo niya ka sa umpisa, nakahiwalay ka sa asawa mo, nasa labas ka pa naman ng iglesia noon, wala kang, pag nasa loob ka na ngayon, hindi mo nasasagutin sa Diyos yun kasi hindi mo alam yung batas eh. Pero pag nandito ka na sa loob ng iglesia, sagutin mo na sa Diyos. Kaya, naintindihan nyo? Opo, Brad Eli. Pagka nasa loob, wala na pong pagkakataon. Kung hindi, yun nga, papatakan na mangangalo niya pagka ikaw ay humiwalay at nag-asawa sa iba. Pero kung sa labas, hindi ka pa nakakakilala ng katwiran, pwede kang mapatawad ng Diyos kasi nga, hindi ka naman sakupan ng batas na ito dahil ito'y sinasabi ko sa inyo, sa iglesia po, sabi po ni Kristo. Nakuha mo yon, kapatid namin? Ninang hindi mo nakuha? Opo, kanila, hindi ko naman po talaga napapansin po yung kapatid na Eli, pero match na match po, Res 19 ng Roma, talagang sakto po. Tapos, ito nga sinabi ng Panginoong Hesukristo na isinasabi ko sa inyo. Exclusive po hindi po kasali talaga yung mga nasa iglesyang hindi naman po totoo. Kaya sila may pag-asa pa talaga kung sakasakali man, mayroon silang mga nagawang paglabag o hindi tama sa batas ng Panginoong Hesukristo tungkol sa pag-aasawa, may pag-asa pa po talaga sila, kapatid na Eli. Pero dito po sa nasasakop na po ng batas, iba po ito dahil exclusive nga po ito sa mga alagad, sa mga nasa loob ng iglesia. Ako po, inaamin ko po, kapatid na Eli, habang nagpapaliwanag ka nga po, ramdam ko po yung higpit. Ang higpit po pala talaga. Hindi po, kaya sabi mo nga po, hindi hindi play o hindi joke. Hindi po pwedeng gawing biro yung pagsama sa ganitong pagkakasal o pagtatali na ginagawa niyo po ni kapatid na Daniel dito po sa amin sa mga kapatid. Hindi po pwede gawing biro. Mahigpit po ang pagsasama, kapatid na Eli, dahil kami ang nasasakop ng batas. Sa amin, sa atin po nakaukol ito. Hindi ito sa tagalabas, sa Iglesia ni Mana, sa Katoliko, sa Mormon, sa Badista, Saksi, Born Again. Hindi sila kasali dito. Kasama tayo dahil kami po ang tinuturoan nyo, kapatid na Eli, nitong mga batas ng ating Panginoong Hesukristo na nasa tunay po na iglesia po ng Diyos, kapatid na Eli. Batas ni Kristo yan, tama? Opo, tama po. Kung yan ay batas ni Kristo, ay yan ang ituturo nung may karapatang magtali at nung may karapatan ding bumautismo. Sabi, bautismohan niyo sila, ituro niyo sa kanilang ganapin lahat ng inyuutos ko sa inyo. Kasama rin yung batas sa pag-aasawa, di ba? Amen po. Tama nga po, kapatid na Eli. Kaya, maswerte po kami, napakaswerte po namin. Salamat sa Diyos ng marami. Pero nandun yung talagang dapat na pag-iingat po, kapatid na Eli, at paninindigan po sa tulong ng Diyos dito po sa mga katwirang itinuturo mo po sa amin. Kaya, kung tutuloy kayo ngayon sa pag-aasawa, sisiguraduhin nyo na yan ang kahuli-hulihang lalaki o babae sa buhay nyo.